Sa Ephesians chapter 4, sinabi ni Pablo, ginamit niya ang katagang speaking the truth in love. At ito madalas ay inuunawa lamang na parabang sinasabi ni Pablo, kung mahal natin ang isa't isa, tayo ay maging honest. Kung hindi ka ba talaga nagagandahan sa gupit ng iyong kapatid, ay sabihin mo sa kanyang hindi naman talaga maganda ang kanyang buhok. Pero sabihin mo iyon with love. Hindi yun ang mismong tinutukoy ni Pablo. Ang konteksto ng kanyang sinasabi ay na kung tayo ay nag-iibigan, imbis na tayo ay maibalibag ng bawat ihip ng mga kasinungalingan, ay magpahayag tayo sa isa't isa ng katotohanan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Speaking the truth, the gospel truth in love, ay tayo ay lalago at lalalim sa pag-unawa ng pag-ibig ng Diyos. Sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, tayo nga ay dadako na sa ikatlong kabanata. At simula ikatlong kabanata hanggang sa ika-4, dito ay tinatalakay na ni Pablo ang mga mas malalalim at mas komplikadong tanong tungkol sa Ebanghelyo. Ito ay kinailangan niya ng ipaliwanag kung paanong ang lumang tipan ay hindi isinasantabi ng pagdating ni Kristo. At gusto niyang patunayan with theological and scriptural arguments na ang ebanghelyo na kanyang ipinapangaral, ang totoong ebanghelyo na nagliligtas. At nawa nga kahit na ito'y mas masalimuot o komplikado, hindi natin isipin na pabigat lamang ito sa ating isipan at panggulo lamang sa atin, kundi ito'y mga katotohanan na nagpapalalim sa atin sa ating pag-unawa ng pag-ibig ng Diyos, tulad ng sinasabi ni Pablo na magkaroon tayo ng pag-unawa ng luwang, ng taas, ng lalim at ng haba ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Atin nga pakinggan ang katuruan ni Pablo sa Galatians chapter 3 sa ating pagpapatuloy. Tayo ay nasa verse 6 at ngayon ay aaralin natin hanggang verse 9. Para sa konteksto, ang aking babasahin ay mula verse 5. Galatians chapter 6, ito po ang sinasabi mula verse 5 hanggang verse 9. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith? Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami ngay lumalapit sa iyo at kami naghahangad na mas mapalalim ang aming pag-unawa sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong ebanghelyo. Nawa nga ay kasangkapanin mo ang pangaral na ito na aming papakinggan. Buksan mo ang katotohanan ng iyong banal na kasulatan sa amin at nawa ang mga katotohanan na ito ay magpakita sa amin ng iyong kaluwalhatian, pang makita namin ang aming kasalanan at makita din namin ang aming pangangailangan ng kaligtasan kay Hesukristo. Nawa nga ay maipaliwanag sa amin ang daang ito ng Ebanghelyo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay kami mapapakay Hesukristo at kami ay makatanggap ng kaligtasan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ang isa nga sa mga pinakamataas na kaligayahan ng mga mananampalataya ay ang assurance of salvation, ang kanilang katiyakan na sila ay iniibig ng Diyos, na sila ay katanggap-tanggap sa Diyos sa kabila ng kanilang kasalanan, kahit na sila ay sumampalataya lamang. At ito ay magandang ipinapahayag doon sa Heidelberg Catechism, question 21, kung anong klasing kasiguraduhan ang maaaring magkaroon ang mga Kristiyano. Ang tanong sa question 21 ay, what is true faith? At ang tinuturo ng Reformed tradition kung paano natin dapat unawain ang pananampalataya at kasiguraduhan na meron tayo, ang sabi sa Heidelberg Catechism question 21, true faith is not only
a certain knowledge of the things that God has revealed in His Word. Uh, it is also a wholehearted trust, o sa ibang salin ay a deep-seated assurance that not only to others but also to me, God has freely granted eternal righteousness, justification, and salvation. So, ginamit doon yung salitang not only to others but also to me. Dahil madalas din mangyari na maaari tayong makarating sa pagtiwala sa Diyos at maniwala na mabuti ang Diyos, na siya ay mapagpala, na siya ay handang magbiyaya ng kaligtasan maging sa mga makasalanan. Pero sa ating pagkabagabag sa konsyensya ay iniisip natin siguro sa iba pwedeng gawin yun, pero para sa akin, hindi. Itong katuruan sa Heidelberg Catechism ay hindi nagbibigay ng puwang kahit sa ganitong kakunting pagdududa at sinasabi na dapat magkaroon tayo ng ganung kumpiyansa na angkinin. Not only to others, but also to me, God has freely granted eternal righteousness, justification, and salvation. At ito ang mga nangyayari sa mga taga-Galasya pagkatapos silang guluhin nitong mga false teachers na tinatawag na mga Judaizers. Sila ay tinaniman ng pagdududa na bagamat sila ay sumampalataya na, bagamat tinanggap na nila ang ebanghelyo mula kay Pablo, sila ay hindi pwedeng maging tiyak kung sila ba ay ligtas, lalo na kung hindi sila susunod sa yapak ng mga nauna sa kanila na mga Hudyo. Yung mga Hudyo sa libong taon na ay naunang sumamba sa tunay na Diyos. At nitong dumating si Kristo at nagbukas ng bagong daan, mukhang ganun ang tinuturo, ang ebanghelyo ay parang isinasantabi yung lumang tipan. At kaya kahit na ang pangaral ng ebanghelyo ay nasa pananampalataya, meron kang katiyakan dapat na ikaw ay ligtas na at iniibig ng Diyos, ay itong mga taga-Galasya ay nagkaroon ng pagdududa at nawala na ang kanilang kaligayahan at katiyakan na sila nga ay iniibig ng Diyos. At itong si Pablo ay patuloy na ipinaglalaban para ibalik sa kanila itong pananampalataya na ito. Ang layunin nga niya, nakita natin sa simula ng sulat na ito, ay ibalik sa kanila ang grace, ang peace, at na magkaroon sila nito muli. At kaya nilalabanan niya itong mga false teaching upang sila ay mabalik doon sa kaligayahan ng assurance of salvation. At ang ginagawa ni Pablo, ipinapakita niya na si Abraham mismo, ito ang magiging pinakabuod ng kanyang sasabihin dito sa Galatians chapter 3 verse 6 to 9, si Abraham mismo ay sumampalataya lang din para sa kanyang kaligtasan. At sa pagdidiin niya sa katotohanan ito, ang nais dali ni Pablo sa mga taga-Galasya ay na not only others, not only Abraham, but also to me, God has freely granted salvation and eternal life. So kung sa paglilinaw ni Pablo ay mapakita nga niya na si Abraham din ay ganung kaligtasan lang ang natanggap, ganun din siya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang sariling katuwiran, maaaring magkaroon muli ang mga taga-Galasya ng ganung kumpiyansa na angkinin. Oo nga, sa pananampalataya, tulad ni Abraham, ako ay sigurado sa pag-ibig ng Diyos. At tayo rin ngayon na makakapakinig nitong mga tinuturo ni Pablo ay maaaring magkaroon ng ganong klaseng kumpiyansa na kung si Abraham ay ganoon din niligtas ng Diyos, tayo din ay maaaring maging sigurado sa ating kaligtasan sa pananampalataya. Tignan natin kung ano ang mga argumento ni Pablo para patunayan na si Abraham din ay niligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ginawa ni Pablo dito ay nag-quote siya ng dalawang Old Testament text. Una sa verse 6, binanggit niya na sabi, in the same way Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Yung sinasabing he believed God and it was counted to him as righteousness, yan ay isang quotation mula sa Genesis 12 noong tinawag si Abraham sa Genesis 15. Nung pinangako sa kanya na sa pamamagitan ni Isaac, sa pamamagitan ni Abraham, kahit siya'y matanda na,
Siya'y magkakaroon ng madaming anak, siya'y magiging isang madaming bayan, at sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga supling na darating henerasyon pagkatapos ay magdadala ng pagpapala sa lahat ng bayan sa mundo. At nung ipinangako sa kanya ito, naniwala si Abraham, he believed God, and it was counted to him as righteousness. So dito pinapakita ni Pablo na si Abraham mismo ang patotoo ng banal na kasulatan tungkol sa kanya, ang nagdala sa kanya ng kaligtasan ay naniwala siya. Matandaan natin sa nakaraang linggo na ating inaral ay tinatanong ni Pablo ang mga taga-Galacia, paano nyo tinanggap ang banal na Espiritu? Kayo ba ay, tinanggap nyo ba ang banal na Espiritu noong sa pagtupad nyo ng batas o sa pakikinig ng may pananampalataya? At doon nga sa verse 5, tinatanong, yung nagbibigay sa inyo ng Espiritu, ito ba ay binibigay sa inyo ayon sa inyong pagtupad sa batas o sa inyong pakikinig ng may pananampalataya? At kaya niya dinugtong ngayon itong verse 6 ay sinabi niya ngayon, kung kayo ganon si Abraham din. Tulad ni Abraham, siya ay sumampalataya lamang at itinuring siyang matuwid. Doon sa salitang ginamit sa Old Testament na siya'y naniwala, ayun yung katumbas nga nung hearing with faith, na yun ang paraan kung paano natanggap ng mga taga-Galacia ang kaligtasan. At sinabi na siya ay ibinilang lamang na matuwid. Hindi na siya ay matuwid na sa kanyang sarili, hindi na meron siyang maipapakitang sarili niyang pagsunod sa batas, sa kanyang pananampalataya lamang, ito ay ibinilang sa kanyang katuwiran. At ito pinapakita nga na si Abraham mismo na siyang pinagsimulan nitong tradisyon ng pagtutuli na ipinaglalaban ng Judaizers, na dapat daw ay magpasailalim ang mga bagong Kristiyano, na dapat ipagpatuloy ng mga Kristiyano. Sinasabi ni Pablo na si Abraham mismo, ang nagligtas sa kanya ay hindi ang kanyang pagtupad sa batas, hindi ang kanyang pagpapasailalim sa pagpapatuli, kundi ang kanyang pananampalataya lamang sa Diyos. Sa Romans chapter 4, ay meron siyang similar na argument tungkol kay Pablo at ay tungkol kay Abraham, at ang kanyang emphasis naman doon ay kung paanong itong pangako na ito sa Genesis 12 at 15, nung sinabi kay Abraham, na nung sinabi tungkol kay Abraham na he believed God and it was counted to him as righteousness, ay hindi pa ibinibigay sa kanya, hindi pa inuutos sa kanya ang pagtutuli. Ang covenant of circumcision ay ibibigay pa lang kay Pablo sa Genesis 17. So kung sa Genesis 15 pa lamang at sa Genesis 12 ay sinabi na si Abraham ay ibinilang na matuwid, at hindi pa na ibibigay sa kanya itong tradisyon ng pagtutuli, ay mapapatunayan nga agad na hindi yun ang daan para ikaw ay mabilang na matuwid. Sa pananampalataya pa lamang ay makakamtan mo na ang katuwiran, ang pangakong pagpapala ng Diyos. Mula doon sa quotation from the Old Testament na Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, sabi ni Pablo as his conclusion and interpretation, sabi niya sa verse 7, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. So kung meron mang sumusunod sa yapak ni Abraham, ay hindi itong mga Judaizer na nagpupumilit na kailangang ipagpatuloy yung tradisyon ng pagtutuli, kailangang ipagpatuloy yung mga tradisyon ng mga Hudyo na gampanan lahat ng seremonya at pagtupad sa batas. Ang sumusunod sa yapak ni Abraham, ang kanyang mga matuturing na sons of Abraham, ay yung mga mananampalataya at hindi yung mga tumutupad sa batas. Doon sa kanyang pagkakasabi, it is those of faith who are the sons of Abraham. Hindi niya sinasabi na believers are sons of Abraham, na parang sinasabi lang niya kung ano ang pwede mong maitawag sa mga mananampalataya.
Ang kanyang pagkakasabi ay ina-identify niya kung sino ang tamang maituturing mo na sons of Abraham. Hindi yung mga tumutupad sa batas, hindi yung mga nagpapasailalim sa pagtutuli. It is those of faith who are the sons of Abraham. Noong ako ay elementary, ako ay umattend ng isang ah, Catholic school. So ang mga natuturo sa akin ay Catholic doctrine at also Catholic songs. So noong grade 1 ay may mga tinuro na sa amin ng mga kanta at yung version na tinuro sa amin ng Father Abraham na song ay Father Abraham had many sons had Father Abraham. At yung version ng Catholic school ay some of them are tall, some of them are short, but all of them are wise. So, bagamat ang madaming ang anak, si Abraham kinikilala ng version ng kanta na iyon, ay kinikilala din na iba-iba ang mga anak ni Abraham. May ibang tall, may ibang short. At sa bahaging iyon ng aming pag-aawitan, magtitinginan yung, ay, ikaw pandak, ikaw tall. Pero, kikilalanin natin na ang mga sons of Abraham ay lahat daw wise. Wala sa banal na kasulatan kahit kailan na pinuri ang wisdom ni Abraham. No? At tinuturing nga dito na ang tunay na tinatawag na sons of Abraham, kung meron man talagang common sa kanila, ay sila'y lahat mananampalataya. Hindi ang kahit anong maipagmamalaki nilang quality na sila'y madudunong, sila'y mabubuti, o sila'y tumutupod sa batas ng kahit anong paraan, sila ba ay may kakaibang pag-ibig, hindi ganoon ang quality ng sons of Abraham. Ang sons of Abraham, lahat sila ay mananampalataya at yun ang kailangan para ikaw ay maituring na son of Abraham. Sa maraming pag-aaral ng mga Bible history, sa mga daily vacation Bible school o sa mga Sunday school sa mga bata, minsan nagiging mali ang turo kapag dumadaan sa buhay ng mga ginamit ng Diyos sa kasaysayan ng kanyang pagliligtas. Ang nagiging punto palagi, ito si Abraham, tularan niyo siya. O ito si Daniel, kahit na siya ipapatapon na sa mga leyon, ay matibay ang kanyang pananampalataya at siya'y disiplinado sa pananalangin kahit na ipinagbawal yun, tularan niyo siya. Lahat ng mga nagiging leksyon kapag may bida na ipapakita sa Bible story, si David ay kahit na kalaban niya ay isang higante, ay nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos, ay gayahin natin siya. Magkaroon din tayo ng ganoong kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang hindi natin nakikita, ang madalas na mas emphasis ng biblical revelation tungkol sa kanila ay hindi kung gaano sila kagaling, kundi kung gaano sila kasama. At pinapakita lamang na maging sa kanilang kabutihan, sila'y nakadepende rin sa Diyos at ito'y nagmula lamang sa biyaya ng Diyos. Ito ngang si Abraham, kung babasahin natin ang kanyang buhay, simula nung siya ay tinawag, ay sunod-sunod na mga pagliko mula sa kalooban ng Diyos ang kanyang gagawin. Noong siya'y napunta sa isang bayan at natatakot siya na baka patayin siya nung hari kasi maganda yung asawa niya, ay inabandon na lang niya yung asawa niya, ay baka matipuhan ka nung hari at baka patayin ako. Sabihin na lang natin na magkapatid tayo, tapos sige, hayaan na lang natin na kunin ka niya. So nakita natin si Abraham ay hindi isang huwaran na dapat tularan tungkol sa kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. At marami pang iba. Pagkatapos ipangako kay Abraham na siya ay gagawing bayan, na magkakaroon siya ng maraming anak, sa ilang taon ay hindi ito nangyari agad. Medyo nainip si Abraham at sumiping siya sa kanyang alipin para matupad sa kanyang sariling lakas ang pinangako sa kanya ng Diyos na sinabi ay ibibigay sa kanya bilang pagpapala. So nakikita natin na si Abraham mismo ay hindi nga din matuwid. At itong sinasabi nga sa ating teksto kung paano siya itinuring na matuwid, paano siya counted as righteous, ang ginawa lamang siya ay sumampalataya.
sa kanyang pananampalataya kahit na siya ay makasalanan, kahit na siya ay paliko-liko pagkatapos na iligtas ng Diyos, pagkatapos na tawagin ng Diyos, kanyang pananampalataya, siya ay ibinilang na matuwid. At ito nga ang pinapangaral natin na kung paano rin tayo maituturing na matuwid. Kahit tayo ay mga makasalanan na hindi nagbibigay ng nararapat na pagsamba sa ating Diyos, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, tayo ay ituturing na matuwid, na singbanal ni Kristo, at yung pag-ibig ng Diyos kay Kristo mismo ay ibabaling niya sa atin. At magkakaroon ng ganun tayong kasiguraduhan na sa pamamagitan ni Kristo, kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, sa kanyang kaligtasan, ay meron tayong kasiguraduhan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Itong katuruan ng by faith alone and not by works, ito ang pundasyon ng ating assurance of salvation. Kung kahit konting work ang isama natin doon sa ating ipinapangaral o ipinapanghawakan, kahit napakaunti lang, kahit pagtupad lang sa circumcision, or maisip natin na ilang lang mga araw na isasantabi para sa Diyos, ilang oras lang ng pananalangin, sabihin natin na maliban sa pananampalataya, kailangan kong maglagay ng 30 seconds of prayer every day. Kahit ganun lang kaliit, yung 30 seconds, by the way, ay tinime ko kung gaano katagal i-recite ang Lord's Prayer. No, kung i-try nyong sabihin na itong pagiging disiplinado sa pananalangin ay kasama sa kailangang idagdag para sa ating kaligtasan, nawawala nga ang ating assurance of salvation. Hindi dito nagmumula, hindi dapat maging nakabase sa kahit anong gawa natin ang ating kaligtasan, kundi ay hindi tayo kahit kailan magkakaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Pero ganito nga tayo kagaling magbaluktot ng katotohanan, maging ang katotohanan na iyon, ang katuruan ng justification by faith, ay ginagawa natin uling isang batas. Noong sa mga pangangaral ngayon, pag pinapangaral itong tunay na ebanghelyo, at madami naman talagang nangangaral ng tunay na ebanghelyo ng biyaya, kahit hindi mga reformed, hindi natin dapat isipin na reformed lang ang nakaunawa nito, ay ipinapangaral naman talaga ang ebanghelyo na sa biyaya lamang ng Diyos, hindi sa mga gawa, at sa pananampalataya lamang, kahit wala pa ang kanyang mga gawa, ay matatanggap niya ng buong buo ang kaligtasan, kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Pero tayo palagi, kapag pinapangaral ang katotohanan na ito, tayo ay nangangamba na baka abusuhin ang biyaya ng Diyos. So kaya tayo nag-aalala na pagkatapos sabihin ang katotohanan na yon, baka kailangan kong i-emphasize uli ang mga mabubuting gawa, kailangan kong i-emphasize uli yung mga tungkulin na kailangan nating gawin. Nung panahon ng Reformasyon, hindi ganito ang kanilang inaalala. Hindi sila nag-aalala na pagkatapos ipangaral ang justification by faith alone, ay baka ito'y abusuhin. Ang kanilang naisip, at tingin ko ito ay sumasalamin sa iniisip din ng mga manunulat ng Biblia, kapag ipinangaral ang justification by faith alone, yung faith ay ipagmamalaki nila. No? So kung sinasabi na yung works ay hindi dapat natin gamitin at iharap sa Diyos, na ipagmalaki natin yung sarili nating mga gawa, at pananampalataya lamang ang daan para tayo maligtas, ang nangyayari naman ay, o sige, hindi nga works, pero itong faith, yung faith ko na lang ang ipagmamalaki ko. Yung iba ay hindi naniniwala at gumagawa pa rin, kaya ako, mas magaling ako ang nanampalataya, ako ang kumapit sa Diyos, at kaya ako ang ililigtas at hindi ang iba. Kaya sinasabi sa Belgic Confession, pagkat na sinasabi, therefore we maintain that we are justified apart from works, and not only by faith apart from works. But properly speaking, we do not mean to say that we are justified by faith itself. It is faith that is the instrument that we receive salvation.
At sinasabi rin ito sa ating Baptist Confession of Faith on Justification na sinasabing sa chapter 11 na hindi na tinuturing yung mismong pananampalataya natin na tinitignan ng Diyos na itong pananampalataya niya mas maganda kaysa dun sa pananampalataya ng iba, kaya siya ang ililigtas ko. So, ito ang mas emphasis noon at mas inaalala nung Reformation kapag kahit na justification by faith ang ating tinuturo, baka yung faith naman ang iyong ipagmalaki. At minsan nangyayari din yan sa pagtingin natin kay Abraham. Kahit na sinasabi na si Abraham ay naligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, ay gagawin uli natin itong mahirap na batas na kailangan sundin. Hindi ba ang pananampalataya ni Abraham ay isang napakadakilang pananampalataya, isang pananampalataya na handang isakripisyo ang kanyang anak, kahit na dahil inutos lang sa kanya iyon, at yun ang kanyang pinakamamahal na anak, ay handa siyang isakripisyo ang anak, sinabi lang sa kanya na isakripisyo niya si Isaac. So, ganun ba ang dapat na pananampalataya natin para tayo din ay maligtas? So, ganito natin na ibabaluktot at nawawala ulit ang ating assurance of salvation even dito sa malinaw na pagtuturo na pananampalataya ang nagliligtas. Andito nililinaw ni Pablo kung ano ang pinaniwalaan ni Abraham at kung paano siya naligtas. Sinabi sa verse 8, "The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, In you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith." So sinasabi ni Pablo na ang pananampalataya ni Abraham ay hindi lamang isang general faith in God, siya ay napangaralan din ng parehong ebanghelyo na ipinapangaral niya ni Pablo ngayon, at ang kanyang pananampalataya sa ebanghelyong ito ang nakapagligtas sa kanya. So ang laman ng pananampalataya ni Abraham at kaya ito nakapagliligtas ay dahil kumapit siya sa parehong ebanghelyo, ang nag-iisang ebanghelyo na nakapagliligtas, ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang pinapahayag nga natin sa ating Baptist Confession of Faith, chapter 14, paragraph 2. Madalas ko itong i-quote sa pulpitong ito, na sinasabi na ang principal acts of saving faith ay trusting, believing, and resting on Christ alone for our justification, sanctification, and eternal life. So, kung merong mang essential ingredient na dapat nandun sa pananampalataya para ito ay maituring na nakapagliligtas, ito ay magtiwala kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan. Ngayon, ito nga ang isang nakagugulo sa isip ng marami, paanong si Abraham ay nakapaniwala sa parehong ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kung siya'y nabuhay bago mabuhay si Kristo. Nang madaming henerasyon pa ang dadaan bago dumating si Kristo sa lupa, paanong nangyari na ang nagligtas sa kanya ay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo? Yun ang sinasabi ni Pablo na ipinangaral sa kanya yung ebanghelyo. Sabi, Scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham. Pinangaral daw sa kanya ito. Ang makikita natin sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 15 ay sinabi kay Abraham, at kinuot ni Pablo dito, ay in you shall all the nations be blessed. At ang interpretation ni Pablo, ang kanyang claim dito sa verse 8, ay nung sinabi ng banal na kasulatan kay Abraham na in you shall all the nations be blessed, ito ay pangangaral ng ebanghelyo sa kanya, na nakita ng, ang ginamit niyang salita ay Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Just as a side note, no, madalas ay sinasabi natin kapag nakita natin sa banal na kasulatan ang kahit anong nakasulat sa banal na kasulatan,
kahit na si Moses ang nagsulat o kahit na si Pablo o si Pedro ang nagsulat, sinasabi natin na what Scripture says, God says. Pero si Pablo ay iba at merong misteryosong paraan ng pananalita na halimbawa sa Romans 9 ay kinote niya yung pangyayari sa Exodus 3 at sabi niya noong ang Diyos daw ay sinabi kay Pharaoh na I will have mercy on whom I have mercy, sabi niya, Scripture says to Pharaoh. So, isa lamang itong misteryosong paraan ng pagsasalita ni Pablo, makikita natin kung paanong iisa sa kanya ang Scripture at ang Diyos. Kumbaga ay sinasabi niya ngayon na kung babasahin natin sa Old Testament na Diyos ang nagsalita, para sa kanya sinasabi niya, Scripture says. So, Scripture daw preached to Abraham nung nakita niya beforehand na ang Diyos ay magbibigay ng kaligtasan sa pananampalataya. Ngayon, ang mababasa nga natin sa Old Testament ay ito lamang salitang, In you shall all the nations be blessed. Yun ang sinabi kay Abraham at sabi ni Pablo, yun daw ay pangangaral ng Ebanghelyo kay Abraham. Paanong nandun ang Ebanghelyo kung hindi binanggit si Kristo, hindi binanggit ang cross? Ito ang magandang maunawaan natin na sa ating pananaw ay meron ng pangitain ng Ebanghelyo sa Old Testament pa lamang bago pa dumating si Kristo. Hindi pa buo ang revelation dahil nga hindi pa ito nangyayari. So nabibigyan sila ng foreshadowing yung mga mananampalataya sa Old Testament at doon sa shadowy form na ipapakita sa kanila ng Diyos, kung ito man ay hindi pa buo, kahit doon pa lamang kung sila'y sumampalataya sa pangako na yun ay ebanghelyo at sila'y naliligtas. So halimbawa, simula pa lamang sa Genesis chapter 3 kay Adan at si Eva, ayon sa batas at sa sumpa ng Diyos, dahil sila'y kumain doon sa pinagbabawal na bunga, ay sila ay dapat na mamatay. Pero sa biyaya ng Diyos, sa kanyang awa, hindi sila namatay. At sinabi pa noong sinusumpa yung ahas na hindi lang sa hindi sila mamamatay, magkakaroon sila ng anak at magpapatuloy ang kanilang lahi. So ito yung nagpapakita doon pa lang ng biyaya ng Diyos na sila'y hindi ibibigay sa kanila yung kaparusahan ng batas. At maliban doon, sabi meron daw seed of the woman na gagapi doon sa serpent. So itong nagdala sa kanila sa kapahamakan ay may magliligtas sa kanila mula sa lahi ng babae. So noong panahon na yon, doon sa sumpa na yon, sa Genesis 3:15, hindi din binanggit si Kristo, hindi binanggit ang cross, pero may pinahayag na ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos, kahit na ayon sa batas sila ay dapat na mamatay. Pinahayag ang layunin ng Diyos na sila ay ililigtas ng iba na hindi sila. Ililigtas sila ng seed of the woman. At siya ang gagapi doon sa ahas na nagdala sa kanila sa kapahamakan. So doon pa lamang meron ng pasilip doon sa ebanghelyo at doon sa na kung anumang maliit na reveal sa kanila at kung sila'y nanampalataya, doon sila naliligtas. Yun din ay pananampalataya kay Kristo na sa kaligtasan na ibibigay ni Kristo. At yun nga ang isang maganda ring maunawaan natin, yung salitang Kristo, ang ibig sabihin nun ay hindi kasi ito sinalin, yung Christ ay isa actually word na dapat sinasalin na Mesias, Messiah, Anointed One. So, hindi ito proper noun o isang pangalan, no? Ito ay kanyang titulo na siya ay ang pinili ng Diyos o ang set apart by God na siyang magiging tagapagligtas. At nung una pa lamang, yung promised one of the Messiah, the seed of the woman, ay siya na yung ipinapangako na magliligtas. At habang mananampalataya ang kahit sino doon, maging sina Adan at si Eva, ay sila'y maliligtas kung sila'y sasampalataya sa Mesiyas.
At gano'n din ang nangyari kay Abraham mismo. Si Abraham ay pinangaralan ng ebanghelyo at makikita muli natin dito yung lahat ng elemento ng ebanghelyo bagamat hindi pa buong linaw na ipinapakilala si Kristo. Una, kailangan nating tandaan na nagpapatuloy yung kanilang kaalaman at paghihintay doon sa seed of the woman na ipinangako ng Diyos kay Adan at kay Eva. Nagpapatuloy yun sa kanilang lahat na umaasa sila na darating yung gagapi doon sa ahas. At ngayon lang may paglilinaw kay Abraham na sa kanyang supling, doon lalabas ang magiging tagapagligtas, yung seed of the woman na ipinangako noon kay Abraham, ay kay Adan, ay kay Abraham nga manggagaling. At doon pa lamang sa sinabing, all the families will be blessed. Ito ay nagpapakita na ng biyaya ng Diyos sa mga makasalanan na dapat mamatay. Kung titingnan natin ang konteksto ng Genesis 12 kung saan unang tinawag si Abraham, nagmula ito sa Genesis 11 kung saan ang lahat ng tao sa mundo ay gumawa ng tore para abutin ang Diyos. At ito ay kanilang pagmamalaki o mas tama sigurong sabihin, pagmamaliit sa Diyos na parang siya ay maaabot sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. At yun pa lamang ay pinarusahan ng Diyos na sila'y ikalat at yun yung tinuturing na all families of the earth. Sa pamamagitan ni Abraham ay pagpapalain itong mga makasalanan na ito na kailan lang ay nagrebelde sa kanya. So, ito ay nagpapakita na doon pa lang sa salitang, "In you shall all the nations be blessed." May pagpapahayag ng awa, pagpapatawad ng Diyos, biyaya ng Diyos. At kung ito'y pagpapatuloy nga nung pangako nung seed of the woman, ay nililinaw lang na kay Abraham lalabas itong seed of the woman na magliligtas sa kanila at magiging daan para pagpalain all the families of the earth. Itong kalinawan tungkol sa kung paanong ang pananampalataya ni Abraham ay nakapagliligtas, ay ito ang magbibigay ng linaw sa atin kung paano nga tayo magiging sure of our salvation. Kung tayo ay magkaroon ng maling pag-unawa kung paano ang pananampalataya niya ay nagligtas, ay hindi rin tayo magkakaroon ng assurance. Minsan iniisip natin na si Abraham, ang kanyang pananampalataya, kaya ito kinalugdan ng Diyos, ay dahil ito'y naiiba sa pananampalataya ng ibang tao. Ito ay espesyal, ito ay mas malakas. Ang isang example ay dahil siya'y matanda na at improbable na siya ay magkaroon pa ng anak. Pero dahil pinangako sa kanya ng Diyos at siya'y naniwala, ito'y pagpapakita ng malakas na pananampalataya kahit na siya ay mahina na, siya ay matanda na, at parang imposible nang magkaroon ng anak, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng isang milagro na siya ay magkaanak pa rin. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi lamang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng kahit anong kanyang loobin. Maging mga Muslim halimbawa ay naniniwala sa isang Diyos na makapangyarihan na maaaring gawin ang kahit anong kanyang loobin. Madaming mga Hudyo na hindi kumikilala kay Kristo ang sumasamba sa tunay na Diyos na kayang sabihin na ang tunay na Diyos ay maaaring gumawa ng kahit anong kanyang loobin, siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Pero kung hindi sila manampalataya sa biyaya ng Diyos na kaligtasan, hindi nakapagliligtas ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos lamang. So, itong paglilinaw na ang pananampalataya ay pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos ay nakapaglilinaw sa atin kung ano dapat ang ating sampalatayanan para maligtas. Ganon din yung pwedeng gawin ng mga taga-Galacia na kailangan nating gayahin ang pananampalataya ni Abraham na nung binigyan siya ng utos na circumcision, kahit na parang walang sense yun na gawin bilang isang religious na activity, kahit na ito ay parang walang kinalaman sa kabanalan, at kahit na
ito ay masakit o kung ano pa mang ibang dahilan na ito'y hindi paniwalaan, ay sumampalataya si Abraham na gampanan ang tungkulin na ito. So, nababaluktot natin ang ibig sabihin ng pananampalataya. Maaaring ang baluktutin ng mga ah, nitong mga Judaizers yung ibig sabihin ng pananampalataya at gawin yun ang basehan na sinasabing ganitong klasing pananampalataya ang magliligtas sa iyo. Isang pananampalataya na handang gawin ang kahit anong ipinag-uutos sa iyo ng Diyos. At minsan ay siguro ang pinaka kilalang kwento tungkol nga kay Abraham ay yung binanggit ko kanina, yung kanyang pagsakripisyo kay Isaac. At lalo na kung yun ang gawin nating basihan, ay baka isipin nating lahat na kung ganong klaseng pananampalataya ang dapat meron ako, ay baka hindi nga ako ligtas. Kung ako ba ay utusan ng Diyos na patayin ko ang aking anak, ay dapat bang gawin ko yun? Dapat bang maging handa ako? Magkaroon ako ng ganong kalakas na pananampalataya para masabing ako ay ligtas? At kung ganito nga ang naging ating pagtingin, ay mawawala na naman ang ating katiyakan sa kaligtasan. Makikita natin na maging ang banal na kasulatan sa pag-interpret sa kwento na iyon ay hindi tinitingnan lamang kung paanong kamangha-mangha ang pananampalataya ni Abraham, kundi ito muli ay kanyang pananampalataya sa pangakong kaligtasan. Muli, sabi sa Hebrews 11 na ipapaliwanag ang pangyayaring iyon kung ano ang meron sa pananampalataya ni Abraham nung inutusan siya na isakripisyo si Isaac. Sabi, by faith, mula chapter 11 verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. So sinasabi dito, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya na he considered that God was able even to raise him from the dead. Kaya siya handang patayin si Isaac, ay nananampalataya siya na bubuhayin lang uli yan ng Diyos ko. At paano siya nagkaroon ng ganong klaseng kasiguraduhan? At sinasabi mismo sa verse prior, kasi sinabi mismo tungkol kay Isaac ay na sa pamamagitan ni Isaac ay itutupad yung pangako ng Diyos na pagpalain ang lahat ng bayan. So, sinabi mismo kay Abraham, may pangako mismo na ang kanyang anak na si Isaac ang magiging daan para pagpalain ang buong bayan. At dahil si Abraham ay nanampalataya sa pangakong iyon na pagpalain ng lahat ng bayan sa pamamagitan ni Isaac, siya'y naniniwala at handa siyang patayin yung kanyang anak. Dahil may revelasyon sa kanya na sa pamamagitan ni Isaac, ito'y matutupad. So ito ay isang special case na hindi dapat natin isipin na tayo rin ay maaring subukin ng Diyos na ialay ang ating anak at dapat tayo'y maging handa tulad ni Abraham. Si Abraham ay may special na revelasyon sa kanya na yung kanyang anak na iyon ay gagamitin ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga layunin. Kaya si Abraham, ang kanyang pananampalatayang pinakita ay ang pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya sa revelasyon ng Diyos na siya ay magpapala sa pamamagitan ng anak ni Abraham. At ganun din tayo, yun ang esensya ng pananampalataya na atin lamang pinangahawakan. Tayo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Hindi natin dapat isipin na minsan kasi ang tingin sa pananampalataya ay kahit na hindi ako sigurado na kaya kong gawin ito. Halimbawa, minsan gagawa sila ng isang adhikain, sabihin nila na ako ay magmimisyon kahit na wala akong pera at walang iglesia na sumusuporta sa akin. O ako ay magtatayo ng iglesia, mangangaral kahit na mukhang wala naman akong gifts o kung ano man, ay by faith.
No, kahit na walang ebidensya sa harap niya, tingin nila yun ang ibig sabihin ng faith. Gagawa ka ng isang bagay na kakapit ka lang sa Diyos nang hindi ka naman sigurado. Pero ang pananampalatayang pinakita ni Abraham, ang pananampalatayang tinuturo sa atin, ito ay pananampalatayang may kasiguraduhan dahil may paglalahad ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Si Abraham ay pinangakuan na magpapala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya siya may kasiguraduhan na pwede niyang ialay ang kanyang anak at walang mangyayari. So, tayo din ay maaaring magkaroon ng siguraduhan, pero ito'y nakabase lamang doon sa revealed sa atin ng Diyos at sa atin ang pangako ay yung ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo, pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tayong mga makasalanan ay maliligtas. Ito ang pananampalataya na magliligtas sa atin, hindi ang lakas ng ating pananampalataya, hindi ang ganda ng ating pananampalataya, at hindi ang sukat kung ganong improbable yung ating sinampalatayanan at kumiling lang tayo sa Diyos at na kamangha-mangha na kaya nating manampalataya sa ganong sitwasyon. Hindi ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakabase sa pangako ng Diyos. At kung ganito ay napaglilinaw sa mga taga-Galasya na yung pananampalataya nila kay Kristo, yun nga ay nakapagliligtas. Tulad ng kay Abraham, yun ang nagligtas sa kanya, sila din nasasampalataya kay Kristo na sinampalatayanan din ni Abraham. Sila din ay magiging sigurado sa kaligtasan. Binanggit ko kanina yung Father Abraham na song na tinuro sa amin sa sa Catholic school na kinalakihan ko. Pagtanda ko pa nalaman na mayroong ibang version nun na mas evangelical o mas angkop sa pagtuturo ng ebanghelyo. At yung version na yun ay sabi, Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Ngayon, bilang mga Baptist, may problema pa rin ako sa kantang ayon, no? Dahil lalo na kung ito ay ipapakanta mo sa mga maliliit na bata, ay hindi dapat natin sila pinapag-presume na angkinin lang kung hindi pa sila mananampalataya na isa ko sa mga anak ni Abraham. So, yun lang siguro yung criticism ko doon sa kantang iyon, sa version ng kantang iyon. Pero kung ilagay natin ito sa konteksto ng mga mananampalataya, ang awit na iyon ay nagpapakita ng profound at malalim na katotohanan at napakagandang mabuting balita para sa atin. Una, doon pa lang sa unang linya, merong pagkilala kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos. Sabi, Father Abraham had many sons. Hindi lang konti, hindi lang iisa, hindi lang si Abraham. Ang ililigtas ng Diyos ay marami. Ang ililigtas ng Diyos kahit lahat ng tao ay makasalanan. So doon pa lang sa unang linya, meron ng pagkilala ng lawak ng biyaya ng Diyos. Father Abraham had many sons. Sunod ngang linya ay may pagkilala o pag-angkin ng katiyakan ng ating kaligtasan. Sinasabi, Father Abraham had many sons, I am one of them. At ito ang nakita nga nating tinuturo din sa Heidelberg Catechism na dapat meron tayong ganitong kumpiyansa na angkinin ang kaligtasan, angkinin ang pag-ibig ng Diyos dahil sa pangako niya, hindi dahil sa ating sariling gawa, na madami ang mga anak ni Abraham at sa pananampalataya, I am one of them. At yung susunod na linya ay isa ding kamanghamanghang katotohanan na naituturo sa isang children's song. Sinasabi, I am one of them, so are you. Ngayon, minsan tumitingin tayo sa ating mga kapatid at makikita natin na hindi sila ganun kakaaya-aya para sa atin o siguro sila'y nakakainis, iba sila sa atin, nakikita natin ang kanilang mga kasalanan. Pero ang tinuturo sa atin ng awit na ito ay na sa pananampalataya, pwede nating kilalanin maging ang kahit sinong aking mga kapatid, basta sila'y mananampalataya, pwede kong sabihin, sila din ay anak ni Abraham. At syempre, yung last line,
ay let's all praise the Lord. Kung tayo nga ay ugat doon sa tunay na ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang tamang bunga na tayo ay magpupuri sa Panginoon lamang, hindi sa ating sarili, hindi sa kahit sino pang ibang mga nilikha. Ang gagawin dapat ng lahat ng anak ng Diyos ay magpuri sa Panginoon lamang. Ito nga ang sinasabi natin na yung isa sa mga five solas of the Reformation, Soli Deo Gloria. Actually, originally, hindi kasama yun sa five solas at parang tatlo lang actually yung sola na matitrace mo sa pagtuturo ng mga reformers. Pero ito ay masasabi nating bunga ng kapag kinilala mo na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos, sa pananampalataya lamang, kay Kristo lamang, ang bunga nito ay naibigay ang papuri at pasasalamat sa Diyos lamang. At yun nga nawa ang mangyari sa atin na kung ating maunawaan ang kaligtasan ay tiyak sa pamamagitan ni Kristo lamang, ay atin ngang purihin ang Panginoon lamang at ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka nga namin sa kadakilaan ng iyong biyaya na bagamat kami ay makasalanan, mga rebelde sa iyong kalooban, ikaw ay naawa sa amin at niloob mo na kami iligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong bugtong anak. Nawa nga ang katotohanan ito ay aming panghawakan sa lahat ng aming mga araw upang unay maiugat kami sa napakalalim na kaligayahan na meron kami sa pananampalataya sa iyo. Nawa nga ang kaligayahang ito ang magdulot sa amin ng mas malalim na pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. At liban dito ay kung aming maunawaan ang tunay na ebanghelyo, ay maipalalim lamang ang aming pasasalamat at pagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Dalangin nga namin na sa buong araw na ito, araw na iyong itinalaga para sa pagpapahinga ng aming kaluluwa, nawa ay patuloy mo pa kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong salita, maging nawa ang aming mga pag-aawitan ay magpakilala sa aming lalo ng iyong ebanghelyo ng kaligtasan at maging ang aming pakikisalamuha sa bawat isa. Nawa ito ay maging kasangkapan na lalo pa kaming mapalalim sa pag-unawa ng iyong ebanghelyo ng kaligtasan upang sa gayon ay mapalalim din ang aming pag-ibig at pasalamat sa iyong pangalan. Pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.